Kumalabog ang mabigat na bakal na gate sa likuran ni Michelle na parang tunog ng pagsasara ng isang selda sa bilibid. Napapitlag siya at napahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang lumang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng hangin sa Tagaytay, kundi dahil sa takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Ito na ang huling pagkakataon niya. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Kailangan niya ang trabahong ito, hindi para sa sarili niya, kundi para mabayaran ang kasalanan niya sa nakaraan. Isang utang na dugo at luha na kailanman ay hindi niya matatakasan. Huminga siya ng malalim. Pilit pinakalma ang kumakabog na puso bago tumingin sa Casa de Sombras. Napakalaki ng Dane 2, gawa sa lumang bato at nababalutan ng mga gumagapang na baging, pero wala itong buhay. Para itong isang dambuhalang libingan na nakatayo sa gitna ng hamog. Walang naririnig na huni ng ibon, walang tawanan. Tanging ang tunog lang ng kanyang sapatos sa semento ang bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Bumukas ang malaking pinto sa harap. Lumabas ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng itim na uniforme na walang kahit anong gusot. Ang buhok nito ay nakapusod ng mahigpit. Humahatak sa balat ng kanyang mukha kaya lalong nagmumukhang matalim ang kanyang mga mata. Si Consuelo, ang mayordoma. Hindi ito ngumiti. Late ka ng 5 minuto? Malamig na sabi ni Consuelo. Ang boses niya ay parang yelo na kumayod sa semento. Pasensya na po, Ma'am Consuelo. Mabilis na sagot ni Michelle. Yumuko siya bilang paggalang. Nahirapan po akong hanapin ang... Huwag ka nang magdahilan. Putol ni Consuelo habang tinitignan si Michelle mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung may dala siyang dungmi papasok sa bahay. Sumunod ka. At tandaan mo ang unang rule dito. Ang katahimikan ay ginto. Ayaw ni Senyora Imelda ng maingay. Tumango si Michelle at mabilis na sumunod. Pagpasok sa loob, lalong bumigat ang pakiramdam niya. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy luma, amoy kandila, at may halong amoy ng gamot na antiseptiko. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina, kaya kahit tanghaling tapat, parang dapit hapon na sa loob. Dinala siya ni Consuelo sa isang malaking kwarto sa ikalawang palapag. Nasa loob si Senyora Imelda at si Sir Leo. Bulong ni Consuelo bago kumatok ng mahina 3 beses. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Michelle ang isang babaeng nakaupo sa isang silyang pelus. Si Senyora Imelda, kahit nasa bahay lang, puno ito ng alahas at nakasuot ng mamahaling damit. Pero ang mga mata nito, kahit nakangiti, ay walang init. Ikaw na ba ang bagong yaya? Tanong ni Imelda, hindi man lang tumayo. Opo, Senyora. Ako po si Michelle. Sagot niya, pilit na pinatatag ang boses. Sabi sa agency, magaling ka raw mag-alaga ng mga batang. Espesyal! Sabi ni Imelda habang hinahaplos ang isang tasa ng tsa. Si Leo ay hindi katulad ng ibang bata. Siya ay babasagin. Ang kanyang mga mata ay isinumpa ng kadiliman. Bawal ang liwanag. Bawal ang malakas na boses. Bawal ang emosyon. Napalunok si Michelle. Opo, Senyora. Naiintindihan ko po. Good. Consuelo, ipakilala mo siya sa bata. Iginiyan ni Consuelo si Michelle patungo sa dulo ng kwarto kung saan may isang sulok na halos hindi maabot ng kahit anong sinag ng ilaw. Doon, nakita niya si Leo. Isang batang lalaki, payat, maputla, at nakaupo sa wheelchair kahit mukhang kaya naman nitong maglakad. Nakasuot ito ng makapal na itim na salamin sa mata. Nakaupo lang ito, hindi gumagalaw. Ang mga kamay ay nakapatong sa kandungan na parang isang boppe na gawa sa porselana. Kumirot ang puso ni Michelle. Naalala niya bigla ang kapatid niya. Ang parehong katahimikan bago ito nawala sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ng bata para magkapantay sila. Hello, Leo. Bati niya ng pabulong, puno ng lambing.
Ako si Ate Michelle. Ako ang mag-aalaga sa'yo simula ngayon. Walang sagot. Hindi man lang gumalaw ang ulo ni Leo para itong estatwa. Tumingin si Michelle kay Consuelo, pero blanko lang ang mukha ng mayordoma. Binalik ni Michelle ang tingin sa bata. Napansin niya ang isang makapal na kurtina sa likuran ni Leo na medyo gusot. Siguro ay gusto lang niyang ayusin ito para mas maging maayos tignan. Likas na sa kanya ang pagiging masinop. Aayusin ko lang po ang kurtina, senyora. Mukhang may puwang po kasi. Paalam ni Michelle habang mabilis na tumayo at inabot ang mabigat na telang pelus. Hindi na nakasagot si Consuelo. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa paghila ni Michelle sa dulo ng kurtina, hindi niya sinasadyang nahawi ito ng bahagya, isang napakaliit na pagkakamali. Pero sa dilim ng kwartong iyon, ang epekto ay parang pagsabog. Isang matalim na sinag ng araw ang tumagos mula sa bintana. Mabilis, mainit at nakasisilaw. Tumama ang sinag ng araw diretso sa dibdib ni Michelle, sapul sa suot niyang kwintas na may murang crystal pendant. Agad na kumislap ang kristal. Ang liwanag ay tumalbog at gumawa ng maliliit na bahaghari na sumayaw sa madilim na dingding sa likuran ni Leo. Sa isang iglap, nakita ni Michelle ang imposible. Si Leo, ang batang sinasabing bulag simula pagkabata. Lumingon ito. Hindi ito aksidente. Kitang-kita ng dalawang mata ni Michelle kung paano sinundan ng mukha ng bata ang gumagalaw na liwanag sa pader. Bahagyang bumuka ang bibig nito. Parang namangha. Parang nakakita ng isang himala sa gitna ng dilim. Pero tumagal lang iyon ng isang segundo. Biglang humawak si Leo sa kanyang ulo at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Isang sigaw na puno ng takot. Parang isang hayop na nasugatan. Aray! Ang sakit! Patayin niyo! Patayin niyo ang ilaw! Nataranta si Michelle. Binitawan niya agad ang kurtina. Muling nilamon ng dilim ang kwarto. Anong ginawa mo? Bulyaw ni Consuelo. Mabilis na lumapit ang mayordoma kay Leo at niyakap ito ng mahigpit. Tinatakpan ang mga mata ng bata. Pero ang tingin nito kay Michelle ay puno ng galit. Sinabi ko sa'yo, bawal ang liwanag. Gusto mo bang patayin ang apo ko? Nanginginig sa galit na sigaw ni Senyora Imelda mula sa kanyang upuan. Tumayo ito. Ang kaninang kalmadong mukha ay ngayoy puno na ng puot. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Aayusin ko lang sana. Lumabas ka. Utos ni Imelda. Ang boses nito ay parang latigo. Consuelo, patahanin mo ang bata. Bigyan mo ng gamot. At ikaw babae, sa kusina ka dumiretso. Pag-uusapan natin ang kapabayaan mo mamaya. Hindi na naghintay si Michelle. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Ang dibdib niya ay parang sasabog sa kaba. Pagsarado niya ng pinto, sumandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Habol ang hininga. Rinig na rinig pa rin niya ang hikbi ni Leo sa loob at ang mabilis na mga yabag ni Consuelo na naghahanda ng kung anong gamot. Pero habang tumatahimik ang paligid, hindi ang takot sa amo ang bumabagabag sa kanya. Dahan-dahang inangat ni Michelle ang kanyang kamay at hinawakan ang kwintas niya. Ang crystal pendant na sanhi ng gulo. Pumikit siya at binalikan ang eksena sa isip niya. Paulit-ulit. Ang paglingon ni Leo. Ang direksyon ng ulo nito. Hindi nasilaw si Leo dahil tumama ang araw sa mata niya. Nakatalikod ito sa bintana. Ang liwanag ay nasa pader. Dumilat si Michelle. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang seryosong pagdududa. Alam niya ang nakita niya. Sinundan ni Leo ang liwanag. Nasa kusina si Michelle, nakaupo sa isang maliit na bangko at nanginginig pa rin. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang imahe ng paglingon ni Leo. Hindi siya pwedeng magkamali. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Consuelo. Dala ang isang maliit na bote at bulak. Ang mukha nito ay kasing lamig ng yelo. Ito ang unang at huling babala ko sa'yo.
sabi ni Consuelo habang nilalapag ang bote sa mesa. Ang trabaho mo dito ay sundin ang utos, hindi mag-isip. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina. Malinaw ba? Tumangulang si Michelle. Ayaw niyang makipagtalo. Kailangan niyang manatili sa bahay na ito. Para kay Leo. Mabuti, sabi ni Consuelo. Maghanda ka ng hapunan para sa bata. Isang tasang lugaw na walang asin at isang basong gatas. Ihatid mo sa kwarto niya eksaktong 6:00. Pagkasabi niyon, tumalikod na ang mayordoma at iniwan si Michelle sa katahimikan ng malawak na kusina. Nang gabing iyon, maingat na pumasok si Michelle sa kwarto ni Leo. Nadatnan niyang muli itong nakaupo sa wheelchair sa madilim na sulok. Suot pa rin ang itim na salamin. Parang walang nangyari kanina. Leo, tawag ni Michelle nang malambing. Dala ko na ang pagkain mo. Walang kibo ang bata. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa at lumuhod sa tabi nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng bata pero mabilis itong umiwas. Napabuntong hininga si Michelle. Paano niya maaabot ang isang batang nakakulong sa sarili nitong kadiliman? Alam mo ba, simula niya, kahit hindi siya sigurado kung nakikinig ito. Noong bata ako, may kapatid akong lalaki. Mahilig siyang tumingala sa langit. Sabi niya, ang mga bituin daw ang mga mata ng mga anghel na nagbabantay sa atin. Huminto siya sandali. Kumikirot ang dibdib niya sa alaala. Kaya paborito ko ang mga kumikinang na bagay. Patuloy niya habang hinahawakan ang kanyang kwintas. Kasi naaalala ko siya. Naaalala ko na kahit madilim, may liwanag pa rin sa isang lugar. Hindi pa rin gumalaw si Leo. Naisip ni Michelle na baka nasasayang lang ang laway niya. Pero bago siya tumayo, sinubukan niya ang huling paraan. Huminga siya ng malalim at sinimulang kantahin ang isang uyayi. Isang kantang kinakanta sa kanya ng nanay niya noon. Tulog na, bunso. Ang ina mo'y wala pa. Ang boses niya ay mahina at nanginginig sa simula. Pero habang tumatagal, ay nagkakaroon ito ng kumpiyansa. Pinuno ng kanta niya ang tahimik na kwarto. At doon, may nangyari. Ang maliliit na kamay ni Leo na kanina'y nakakuyo may dahan-dahang nag-relax. At sa pagtatapos ng kanta, naramdaman ni Michelle ang isang bagay na humawak sa kanyang hintuturo. Mahina, pero totoo. Napatingin siya sa kamay nila. Ang maliliit na daliri ni Leo ay nakakapit sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Michelle. May pag-asa. Mayroon pang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Mataas ito, may malapad na balikat, pero ang tindig ay parang isang punong nabuwal sa bagyo. Amoy alak. Ang buhok nito ay magulo. At ang mga mata, kahit nakatingin sa direksyon nila, ay parang tumatagos lang sa pader. Si John, ang ama ni Leo. Sa pagpasok pa lang niya, bumitaw agad si Leo sa daliri ni Michelle na parang napaso. Bumalik ito sa pagiging manika. Naglakad si John papasok sa kwarto, hindi man lang tumingin sa kanila. Kumuha ito ng isang bote ng alak mula sa isang cabinet at naglakad palabas. Nilagpasan lang sila na parang hangin. Ni hindi ito nagsalita. Ni isang hello o kumusta ka anak? Ay wala. Naiwan si Michelle na nakatulala. Hawak ang pusong nasasaktan para sa bata. Ito ba ang ama niya? Isang multo sa sarili nitong bahay? Pagkasara ng pinto, pumasok naman agad si Consuelo na parang kabuting sumulpot. Oras na para sa gamot, sabi nito sa autoritatibong boses. May dala itong isang maliit na boteng kulay amber. Ako na po, alok ni Michelle. Gustong siya na ang gumawa para maging mas banayad, pero tinitigan lang siya ni Consuelo ng masama. Hindi, ako lang ang pwedeng gumawa nito. Lumapit ang mayordoma kay Leo. Agad na nanigas ang buong katawan ng bata. Nagsimula itong manginig. Leo, tahan na, sabi ni Consuelo, pero ang boses niya ay walang kahit anong lambing. Para ito sa'yo.
para hindi sumakit ang mga mata mo. Sa pilitang itinaas ni Consuelo ang ulo ni Leo, pilit na binuksan ng mayordoma ang mga mata ng bata sa ilalim ng salamin at mabilis na pinatakan iyon. Napapikit ng mariin si Leo. Isang maliit na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Naglandas ang luha sa kanyang pisngi, halo-halo ang gamot at ang sarili niyang pighati. Walang nagawa si Michelle kundi manood mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Consuelo. Pero alam niyang sa oras na gawin niya iyon, mawawala ang pagkakataon niyang tulungan si Leo. Pagkatapos ng ritual, kinuha ni Consuelo ang food tray. Bago umalis, lumingon ito kay Michelle. Linisin mo ang mga basura sa kwarto at siguraduhin mong tulog na siya bago ka umalis. Utos nito bago tuluyang lumabas. Naiwan muli si Michelle kasama ang bata. Ngayon, si Leo ay hindi lang tahimik. Siya ay parang basag na manika. Sinimulan ni Michelle na pulutin ang mga basura, ilang balat ng candy, mga lumang tissue. Kinuha niya ang maliit na basurahan sa tabi ng kama para itapon ang mga iyon. At doon, sa ibabaw ng lahat, nakita niya ito. Isang boteng kulay amber na walang laman, katulad ng ginamit ni Consuelo kanina. Siguro ay nakalimutan nitong itapon sa malaking basurahan sa labas. Kinuha ito ni Michelle. Binaliktad niya. May maliit na label na nakadikit dito. Medyo luma na ang sulat, pero nababasa pa. Photorexinte Eye Drops. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng pangalan ng gamot, may nakasulat sa maliit na pulang letra, isang salita at isang numero na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Itinago ni Michelle ang maliit na bote sa ilalim ng kanyang kama, sa likod ng isang maluwag na tabla sa sahig. Ito ang kanyang ebidensya, ang kanyang lihim. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat sa Casa de Sombras, kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang salitang Photorexinte sa search bar. Mahina ang signal at bawat segundong paghihintay ay parang isang oras. Nang lumabas ang resulta, nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Hindi ito ordinaryong gamot sa mata. Isa itong mydriatic agent, isang kemikal na sa pilitang pinapalaki ang balintataw ng mata. Ginagamit daw ito noon sa mga eye exam, pero matagal nang ipinagbawal dahil sa mga seryosong side effect. At ang pinakamatinding side effect, extreme photosensitivity, ang sobrang pagkasensitibo sa liwanag. Hindi bulag si Leo, ginagawa siyang bulag. Araw-araw. Napahawak si Michelle sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Hindi ito kapabayaan. Ito ay sinasadyang kalupitan. Kinabukasan, ibang Michelle na ang humarap kay Leo. Hindi na awa ang nararamdaman niya, kundi determinasyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang hinala. Hinintay niya ang gabi. Hinintay niyang marinig ang pag-akyat ni Senyora Imelda sa kwarto nito, ang pag-inom ni John ng alak sa kanyang study, at ang pagsasara ng pinto sa kwarto ni Consuelo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Leo. "Leo!" bulong niya. "Gising ka pa ba?" Bahagyang gumalaw ang ulo ng bata. "May ipapakita ako sa'yo," sabi ni Michelle. "Isang sikreto, pero sa ating dalawa lang, ha?" Maingat niyang inilipat si Leo mula sa wheelchair papunta sa kanyang likod. Payat ang bata, magaan, parang isang anghel na walang pakpak. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan, bawat hakbang ay pinag-iingatan. Ang bawat kaluskos ng sahig ay parang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nakarating sila sa hardin sa likod ng bahay. Madilim, pero ang buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag. At sa gitna ng hardin, sa paligid ng mga bulaklak ng Dama de Noche, ay may mga alitap-tap. Libo-libong maliliit na bituin na sumasayaw sa hangin. "Tingnan mo, Leo,"
Bulong ni Michelle habang maingat siyang ibinababa. Hinubad niya ang itim na salamin ng bata. Sa dilim ng gabi, hindi gaanong masakit sa mata ang liwanag. Hindi ba ang ganda nila? Sa unang pagkakataon, nakita ni Michelle ang mga mata ni Leo. Maganda, bilugan, at puno ng pagtataka. Isang alitap-tap ang lumipad at dumapo sa dahon ng isang halaman. Isang pulgada lang ang layo sa kamay ni Leo. Kumikislap ito ng dahan-dahan. Subukan mong hawakan, Leo, sabi ni Michelle. Huwag kang matakot. Nag-alinlangan ng bata, pero dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay. Nakatutok ang buong atensyon ni Michelle. Ito na ang sandali. Ang patunay. Ang daliri ni Leo ay dahan-dahang lumapit sa kumikinang na ilaw. At sa isang perpektong galaw, hinawakan niya ito. Hindi niya ito nasagi. Hindi siya nagkamali. Eksakto sa alitap-tap. Kasabay ng pagpatay ng ilaw ng alitap-tap, isang nangiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Leo. Isang totoong nangiti. Napaluha si Michelle sa tuwa. Niyakap niya ang bata. Nakikita mo nga, bulong niya. Nakikita mo nga, Leo. Sa itaas, sa balkonahe ng kanyang kwarto, nakatayo si John. Hawak niya ang isang baso ng alak. Hindi siya makatulog. Nakita niya ang lahat. Ang paglabas ni Michelle sa hardin, pasa ng kanyang anak. Nakita niya ang pagtanggal nito ng salamin. At nakita niya ang ngiti ni Leo. Isang ngiti na akala niya ay hindi na niya muling makikita pa. Isang nangiti na katulad ng sa ina nito. Kumirot ang puso niya. Sino ba ang babaeng ito? At bakit sa loob lang ng ilang araw, nagawa niyang palabasin ang isang bagay na matagal nang itinago ng kadiliman? Bago pa man siya makapag-isip, isang anino ang dumaan sa likod ni Michelle at Leo. Isang matigas at malamig na boses ang bumasag sa mahikang bumabalot sa hardin. Anong ginagawa ninyo dito sa labas? Napatayo si Michelle na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nandoon si Consuelo, nakatayo na parang isang itim na anghel ng kamatayan. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Michelle. Pinapatay mo ang bata. Ang mga salita ni Consuelo ay parang latigo na humampas sa hangin. Isang hamak na yaya na nangangarap maging senyora. Huwag ako, Michelle. Alam ko ang estilo ninyong mga desperada. Hindi po totoo yan, giit ni Michelle. Nanginginig ang boses sa galit at pagkapahiya. Tama na. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Lahat sila ay napalingon kay John. Nakatayo siya doon. Ang mukha ay hindi mabasa, pero ang mga mata ay nag-aapoy. Sir John, sabi ni Consuelo, agad na bumitaw kay Leo at yumuko. Pasensya na po. Itong babaeng ito. Pumasok na kayo sa loob. Ngayon din, utos ni John, ang boses ay mababa at delikado. Walang nagawa si Consuelo, kundi sundin. Hinila niya si Leo papasok, habang si Michelle ay naiwang nakatayo sa harap ni John. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Hinarap siya ni John. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sir, simula ni Michelle. Nakikita po niya. Hindi po siya bulag. Pinapainom po siya ng gamot na, "Huwag mong ituloy." Putol ni John. Itinaas ang isang kamay. May pagod at sakit sa kanyang mga mata. Alam ko kung anong sasabihin mo, na pinapabayaan ko ang anak ko, na masama akong ama. Narinig ko na ang lahat ng yan. Hindi po, sir. Ang gusto ko lang sabihin ay, si Mama, sabi ni John, na parang kinakausap ang sarili. Mahal na mahal niya si Leo. Gagawin niya ang lahat para sa kanya. Si Consuelo, buong buhay niya ay nagsilbi sa pamilya namin. Pagkakatiwalaan ko sila nang higit pa sa isang estrangherong kararating lang dito. Parang sinaksak si Michelle. Pero may ebidensya po ako. Doon na nawala ang kontrol ni John. Ebidensya? O baka naman imahinasyon lang ng isang babaeng gustong gumawa ng gulo para mapansin?
Sumiklab ang galit sa dibdib ni Michelle. Hindi niyo ba nakita? Ngumiti siya. Ang anak niyo. Ngumiti siya. Natigilan si John. Nakita nga niya, pero ang isip niya ay nalulunod sa pagkalito at sa laso ng mga salita ng kanyang ina. Kinabukasan, ipinatawag ni Senyora Imelda si John sa kanyang silid-aklatan. "Anak," malamig na sabi ni Imelda habang hinahaplos ang braso niya. "Alam kong nalilito ka. Ang babaeng yan, si Michelle, may masama siyang balak. Nakikita ko sa mga mata niya. Isa siyang ahas. Gusto niyang sirain ang pamilya natin." "Pero mama, nakita ko si Leo nang ngumiti," mahinang sabi ni John. Ngumiti si Imelda, isang ngangiting nakakakilabot. "Oo naman, dahil dinala siya sa labas. Pero hindi mo alam ang kapalit. Ngayong umaga, halos hindi maidilat ni Leo ang mga mata niya sa sakit. Nagdurugo ang loob ng mga mata niya," sabi ng doktor. "Ang ginawa ng babaeng yan ay isang kalupitan. Isang kasinungalingan." Pero sinabi ito ni Imelda nang may kasamang luha sa mga mata. Isang perpektong pag-arte. At naniwala si John. Hinanap niya si Michelle. Nakita niya itong nagpupunas ng mga salamin sa sala. Dala-dala ni Michelle ang isang maliit na bote. Ang ebidensya. "Sir John," sabi ni Michelle, puno ng pag-asa ang mga mata. Ito po yung gamot. Basahin niyo po." Inabot niya ang bote, pero hindi ito kinuha ni John. Tinitigan niya si Michelle, ang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. "Isang beses ko lang itong sasabihin," malamig na sabi ni John. Ang boses niya ay mababa at puno ng babala. "Layuan mo ang anak ko. Gawin mo lang ang trabaho mo bilang yaya. Walang labis, walang kulang. Sa susunod na subukan mong gumawa ng sarili mong kwento o saktan si Leo." Huminto siya at ang sumunod na mga salita ay parang sampal na dumapo sa pisngi ni Michelle. "Sa susunod na mangyari ulit yun, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Makukulong ka. Naiintindihan mo?" Nabitawan ni Michelle ang bote. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa marmol, pero hindi nabasag. Gumulong ito sa ilalim ng isang cabinet na wala sa paningin, katulad ng pag-asang unti-unting nawawala sa puso ni Michelle. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Tumalikod si John at naglakad palayo. Iniwan si Michelle na nakatayo doon, mag-isa, na may basag na puso, at isang katotohanang walang gustong pakinggan. Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang, madilim na panaginip para kay Michelle. Ang bawat kilos niya ay binabantayan ni Consuelo. Ang bawat paglapit niya kay Leo ay sinusukat. Ang Casa de Sombras ay naging isang magandang kulungan. Si John, hindi na niya muling nakausap. Iniiwasan siya nito na parang isang sakit na nakakahawa. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagbabago kay Leo. Pagkatapos ng gabing iyon sa hardin, naging mas malala ang pagiging manhid nito. Halos hindi na ito kumikibo. At ang gamot? Mas naging regular ang pagpapatak nito, na para bang sinisigurado ni Consuelo na walang kahit anong kislap ng pag-asa ang makakapasok sa mga mata ng bata. Isang gabi, hindi na nakatiis si Michelle. Habang naglilinis siya sa kusina, nakita niyang pumasok si Consuelo sa maliit na pantry para kumuha ng stock ng bigas. Naiwan sa ibabaw ng mesa ang tray ng gamot ni Leo. Nandoon ang bote ng Fotorexinte. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang mga kamay niya, pero ang isip niya ay buo na. Kung walang maniniwala sa salita niya, kailangan nilang makita ang epekto. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Leo. Mabilis niyang kinuha ang bote, tumakbo papunta sa banyo ng mga katulong at nilock ang pinto. Sumandal siya sa pinto, habol ang hininga. Hawak niya sa isang kamay ang bote na parang isang lason. "Para sa'yo to, Leo," bulong niya sa sarili. "Para sa'yo to."
Huminga siya ng malalim. Itinaas ang bote at pinatakan ang sarili niyang kanang mata. Isang patak lang. Sa unang segundo, wala siyang naramdaman. Pero pagkatapos ng 3, 5, 10 segundo, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang mata na parang libu-libong maliliit na karayom ang sabay-sabay na tumusok dito. Napasigaw siya ng mahina at napahawak sa lababo. Ang sakit ay umaakyat hanggang sa kanyang sentido. Sinubukan niyang dumilat, pero ang simpleng sinag ng bumbilya sa banyo ay naging parang apoy. Nakakasilaw, nakakabulag, napapikit siya ng mariin. Doon niya naintindihan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Leo sa liwanag. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil ang liwanag ay katumbas ng impyerno para sa kanya. Pero may mas malala pa. Habang nakapikit, nagsimulang magkaroon ng mga imahe sa likod ng kanyang mga mata. Mga gumagalaw na anino, mga kulay na naghahalo-halo na parang bangungot. Nagkakaroon siya ng banayad na hallucination. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot si Leo. Dahil kahit nakapikit, tinatakot pa rin siya ng gamot. Doon bumuhos ang galit sa puso ni Michelle, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi lang nila binubulag si Leo, tinatakot din nila siya. Araw-araw. Kahit masakit, pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Tiniis niya ang sakit. Kailangan niyang itigil ito. Ngayon din. Nagsuot siya ng salamin para mabawasan ang silaw at mabilis na lumabas ng banyo. Diretso siyang umakyat sa kwarto ni Leo, hindi na alintana kung may makakita sa kanya. Naabutan niya si Consuelo, na hawak na si Leo, handa ng patakan ng gamot. "Huwag!" sigaw ni Michelle. Nagulat si Consuelo, maging si Leo ay napapitlag sa sigaw niya. "Anong karapatan mong sumigaw sa pamamahay na to?" Galit na sabi ni Consuelo. "Huwag niyong patakan ang bata." Ulit ni Michelle. Ang boses ay basag, pero puno ng kapangyarihan. Lumapit siya, handang agawin ang bote. "Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan." Banta ni Consuelo, hinawakan ng mas mahigpit si Leo na nagsisimula ng umiyak. Hindi nag-isip si Michelle. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ni Leo at ang bote ng lason sa kamay ni Consuelo. Itinulak niya ang kamay ng mayordoma. Isang malakas na tulak. Nabitiwan ni Consuelo ang bote ng gamot. Tumalsik ito sa ere, umikot, at sa isang perpektong arko, bumagsak sa sahig na gawa sa matigas na kahoy. Splash! Ang tunog ng nababasag na salamin at tumatapong likido ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng Casa de Sombras. Natahimik ang lahat. Si Michelle, si Consuelo, at si Leo. Lahat sila ay nakatingin sa basag na bote sa sahig, sa kumakalat na lason na sumisipsip sa kahoy at sa katotohanang hindi na maitatago pa. Ang tunog ng nabasag na bote ay parang isang putok ng baril na gumising sa buong kabahayan. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Senyora Imelda. Kasunod si John na halatang natigil sa pag-inom. "Anong kaguluhan ito?" Sigaw ni Imelda. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang eksenang bumungad sa kanila ay parang isang painting ng kaguluhan. Si Michelle, nakatayo at humihingal. Si Leo, umiiyak ng malakas sa takot. At si Consuelo. Si Consuelo ay biglang napaupo sa sahig, hawak ang kanyang braso, at umarte na parang nasaktan ng todo. "Aray, ang braso ko," daing niya, habang may mga luha na biglang pumatak sa kanyang mga mata. "Tinulak niya ako, senyora. Tinulak ako ng babaeng yan." Napatingin si John mula kay Consuelo papunta kay Michelle. Ang kanang mata ni Michelle ay namumula at bahagyang namamaga dahil sa gamot na sinubukan niya. Para siyang isang baliw na sugatan. "Hindi po totoo yan," sigaw ni Michelle. "Sinubukan ko lang pong pigilan siya. Ang gamot na yan." "Sinungaling!" putol ni Imelda. Lumapit ito kay Consuelo
at tinulungang tumayo na parang ito ang tunay na biktima. Nakita ng dalawang mata ko. Sinaktan mo ang pinagkakatiwalaan kong tao. Demonyo ka! Humarap si Imelda kay John. John, anak, nakikita mo ba? Sinabi ko na sa'yo, ang babaeng ito ay may masamang espiritu. Gusto niyang saktan si Leo. Gusto niyang sirain tayong lahat. Si John ay nakatayo lang, paralisado. Ang isip niya ay naguguluhan. Sa isang banda, nakikita niya ang takot at desperasyon sa mga mata ni Michelle. Pero sa kabilang banda, nandoon ang kanyang ina, umiiyak, at si Consuelo na nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay nasaktan. Mas pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan na pamilyar sa kanya. Mama, tama na, sabi ni John. Pero ang desisyon ay nabuo na sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Michelle. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Michelle, sabi niya, ang boses ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Umalis ka na. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Michelle. Sir John, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Sinabi kong umalis ka na. Ngayon, sumigaw na siya. Ang galit at pagkadismaya ay bumuhos mula sa kanya. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Papa, isang maliit na boses ang pumailan lang. Lahat sila ay napatingin kay Leo. Nakatayo ito sa tabi ng wheelchair nanginginig. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Mama, wag, sabi ng bata. Ang mga salita ay halos hindi maintindihan dahil sa pag-iyak. Mama, iyon ang unang beses na tinawag siyang mama ni Leo. Kumirot ang puso ni Michelle. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang bata. Pero bago pa siya makagalaw, mabilis na lumapit si Consuelo at hinawakan si Leo. Halika na, Leo. Huwag kang lumapit sa kanya. Masama siyang tao. Bulong ng mayordoma habang hinihila palayo ang bata. Pakiusap, John. Huling pakiusap ni Michelle. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Para kay Leo. Pero umiling lang si John. Ang mga mata ay puno ng pinal na desisyon. Mga gwardiya! Sigaw niya. Palabasin ang babaeng yan. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok at marahas na hinawakan ang mga braso ni Michelle. Wala na siyang nagawa. Habang hinihila siya palabas ng kwarto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Leo na puno ng luha, ang mga maliliit na kamay na nakaabot sa kanya. Bago tuluyang isinara ang pinto, ibinato ang mga gamit niya sa isang lumang bag. Hinila siya palabas ng mansyon at itinulak palabas ng bakal na gate. Kasabay ng malakas na pagsara nito, bumuhos ang ulan. Nakatayo si Michelle sa labas ng Casa de Sombras, basang-basa, walang pera, walang matutuluyan. Talunan. Umiyak siya ng umiyak sa gitna ng malakas na ulan. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan, na wala na ang lahat sa kanya. Bumalik siya sa maliit na boarding house na tinutuluyan niya noon. Habang inaayos ang iilang gamit na naisalba niya, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit, nakatuping papel. Nagtaka siya. Hindi ito sa kanya. Binuksan niya ito. Ito ay isang pahina mula sa isang lumang diary. Ang sulat ay pambabae. Maganda, pero halatang isinulat ng nanginginig. Disyembre 12, 2017. Alam na niya. Alam na ni Imelda na alam ko na ang ginagawa niya kay Leo. Hindi siya bulag. Lason ang ipinapatak niya sa mga mata ng anak ko. Sinubukan kong kausapin si John, pero hindi siya naniniwala. Sabi ni Imelda, nababaliw na raw ako. Binalaan niya ako. Sabi niya, kung hindi ako titigil, sisirain niya ako. Natatakot ako. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Itatago ko itong diary sa ilalim ng kama sa kwarto ng yaya. Kung may mangyari sa akin, sana may makabasa nito. Napahawak si Michelle sa kanyang bibig. Ang diary. Ito ang diary ng namatay na asawa ni John.
2 linggo ang lumipas. Para kay John, ang 2 linggong yon ay mas mahaba pa kaysa sa 3 taon na lumipas simula nang mamatay ang asawa niya. Ang bahay ay naging mas tahimik kaysa dati. Pero hindi ito ang katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang libingan. Si Leo ay bumalik sa dati. O mas malala pa, hindi na ito nagsasalita. Hindi na ito kumakain. Madalas, nakikita na lang niya itong nakaupo sa madilim na sulok. Yakap-yakap ang isang maliit na unan na minsang ginamit ni Michelle. Ang salitang mama ay hindi na muling narinig mula sa bibig ng bata. Isang gabi, hindi na naman makatulog si John. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Nakita niya ang anak na mahimbing na natutulog. Sa tabi nito, may isang bagay na kumikinang dahil sa sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kurtina. Ang kwintas ni Michelle. Naiwan ito. Siguro ay nahulog noong gabing kinaladkad siya palabas. Pinulot ito ni John. Habang hawak niya ang malamig na kristal, bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang nangiti ni Leo sa hardin. Ang desperadong sigaw ni Michelle. Ang salitang mama. May kung anong kumurot sa puso niya. Isang pagdududa. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung nagkamali siya? Samantala, sa loob ng 2 linggo, hindi tumigil si Michelle. Ginamit niya ang natitirang pera para mag-imprenta ng mga kopya ng pahina ng diary. Nagpunta siya sa mga pulis, pero walang naniwala sa kanya. Nagpunta siya sa DSWD, pero sinabihan lang siyang kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Ang pamilya de la Riva ay makapangyarihan. Si Michelle ay isang "don't tell me who you are" lang. Pero hindi siya sumuko. May isang huling baraha pa siyang hindi nagagamit. Nalaman niya mula sa isang hardinero na nakakausap niya noon sa mansyon na magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang. Ang ika-70 na kaarawan ni Senyora Imelda. Mag-iimbita ito ng mga pinakamayayamang pamilya, mga politiko, at mga kilalang tao sa lipunan. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kung hindi siya papakinggan ng batas, idadaan niya ang laban sa harap ng mga taong pinapahalagahan ni Imelda. Ang alta sosyedad, ginamit niya ang natitirang pera para bumili ng isang simpleng itim na bestida mula sa ukay-ukay. Inayos niya ang kanyang buhok, nagsuot ng mumurahing lipstick. Hindi siya mukhang yaya, mukha siyang isang babaeng may misyon. Sa gabi ng party, ang Casa de Sombras ay nagliwanag. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay kumikinang. Ang mga tunog ng tawanan at malamyos na musika ay umaalingaw-ngaw. Si Senyora Imelda, ang reyna ng gabi, ay nakaupo sa gitna ng lahat, tumatanggap ng mga regalo at papuri. Si John ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang party. Ang isip niya ay lumilipad, pabalik-balik sa kwintas at sa mga mata ni Michelle. Biglang bumukas ang malaking pinto sa harap ng mansyon. Natigil ang musika. Lahat ng bisita ay napalingon. Pumasok si Michelle. Hindi siya pumasok na parang isang taong gumumagapang pabalik. Pumasok siya na may taas noo. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at layunin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang, si Senyora Imelda. Napatayo si Imelda sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Guardia! 2 gwardiya ang mabilis na lumapit para hawakan si Michelle. Pero bago pa man sila makalapit, nagsalita si Michelle sa isang boses na malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat sa loob ng bulwagan. Sandali lang po, sabi niya. Huwag po kayong mag-alala, senyora. Hindi po ako naparito para manggulo. Isang mapanuksong ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naparito ako para magbigay ng regalo. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatakang mukha ng mga bisita, at itinaas ang isang maliit na bagay na hawak niya. Hindi ito isang kahon ng regalo o isang bouquet ng bulaklak. Isang maliit, makintab na crystal prism, katulad ng pendant sa kanyang kwintas, pero mas malaki.
Naglakad siya papunta sa gitna ng bulwagan. Walang pumipigil sa kanya. Lahat ay parang naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Humarap siya sa lahat ng bisita. "Bago po ako tuluyang umalis," sabi niya, ang boses ay matatag. "Gusto ko lang pong magpakita sa inyo ng isang maliit na magic trick." Ang buong bulwagan ay nabalot ng tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon kay Michelle at sa crystal prism na hawak niya. "Guardia! Ano pang hinihintay ninyo? Palabasin ang baliw na babaeng yan." Utos ni Imelda. Ang boses ay nanginginig na sa galit. Pero bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, isang boses ang pumigil sa kanila. "Hayaan niyo siya." Lahat ay napalingon kay John. Naglakad siya papalapit mula sa sulok. Ang mga mata ay nakatuon kay Michelle. Puno ng pagkalito, sakit, at isang kislap ng pag-asa. Tumayo siya sa pagitan ni Michelle at ng kanyang ina. "Ituloy mo," sabi ni John. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumango si Michelle, huminga siya ng malalim at humarap sa hagdanan. "Consuelo, pwede mo bang ibaba si Leo? Gusto lang niyang batiin ang kanyang lola sa kaarawan nito." Nag-alinlangan si Consuelo. Tumingin ito kay Imelda para humingi ng permiso, ngumit si Imelda ng pilit. "Sige, ibaba mo ang bata." Para makita ng lahat kung gaano kasinungaling ang babaeng ito. Ilang sandali pa, bumaba na si Consuelo, akay-akay si Leo. Ang bata ay nakasuot ng maliit na suit, pero ang mukha ay blanko. At ang mga mata ay natatakpan pa rin ng makapal na itim na salamin. Ang magic trick na ito ay simple lang, sabi ni Michelle sa lahat. Sinasabi nila na ang apo ng pamilya de la Riva ay bulag. Pero ako, naniniwala ako sa milagro. Itinaas niya ang crystal prism sa ilalim ng isa sa mga pinakamalaking chandelier sa bulwagan. Agad na hinuli ng kristal ang liwanag. 1,000 maliliit na bahaghari ang biglang sumabog at sumayaw sa buong paligid, sa mga dingding, sa sahig, sa mga mukha ng mga bisita. Ang buong bulwagan ay napuno ng gumagalaw at kumikinang na mga ilaw. "Ang ganda!" bulong ng isang bisita. Pero hindi doon nakatingin si Michelle. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Leo. Si Leo, na kanina'y parang estatwa, ay biglang natigilan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa ilalim ng kanyang salamin, sinundan ng mga mata niya ang sayaw ng mga bahaghari sa pader. Napansin ito ni John. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng ulo ng kanyang anak. "Tingnan ninyo," sabi ni Michelle. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa emosyon. "Hindi ba't isang milagro?" "Isang panloloko," sigaw ni Imelda. Pinipilit niyang gumalaw ang bata. "Consuelo, takpan mo ang mata ng apo ko." Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng lahat ng kumikinang na ilaw, isang maliit na bahaghari ang tumama diretso sa dibdib ni John. At si Leo, lumingon ito. Lumingon ito diretso sa kanyang ama. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang salamin. Sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, idinilat ni Leo ang kanyang mga mata. Hindi ito sumigaw sa sakit. Dahil 2 linggo na siyang hindi napapatakan ng lason, simula noong umalis si Michelle, ang mga mata niya ay malinaw, maganda, at nakatingin diretso kay John. Isang nangiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ng bata. "Papa," sabi niya sa isang maliit pero malinaw na boses. "Nakikita kita, Papa." Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa puso ni John. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Napaluhod siya. Ang mga luha na matagal na niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Tumakbo si Leo palayo kay Consuelo at niyakap ang kanyang ama. "Papa, nakikita kita." "Anak," bulong ni John habang niyayakap ng mahigpit ang bata. "Patawarin mo ako, anak." Hindi makapaniwala si Imelda sa nakikita niya.
Ang perpektong mundo na binuo niya ay gumuho sa harap niya. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang boses ay puno na ng purong pagkataranta. Nagsisinungaling ang bata. Tinuruan siya ng babaeng yan. Sinisiraan niya ako dahil hindi ko siya binigyan ng pera. Lumingon siya sa mga bisita, naghahanap ng kakampi. Hindi niyo ba nakikita? Isa siyang manggagansyo. Katulad ng ina ng batang yan. Isa ring ahas na pumasok sa pamilya ko. Sa sobrang galit na dulas siya. Kaya dapat lang sa kanya ang nangyari. Dapat lang siyang mamatay. Natigilan ang lahat. Maging si Imelda ay napahawak sa kanyang bibig, huli na para bawiin ang sinabi niya. Tumayo si John, buhat-buhat si Leo. Humarap siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Puno ito ng pandidiri. Anong sinabi mo, Mama? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Doon na bumagsak ang lahat para kay Imelda. Humarap si John sa mga gwardya. Ang boses ay naging isang utos na hindi na mababali. Huwag niyo nang hahayaang makalapit pa ang babaeng yan sa anak ko. Kahit kailan. Ang party ay nagtapos sa isang eskandalo. Ang mga bisita ay umalis na. Parang mga bubuyog na binulabog ang pugad. Bit-bit ang isang kwentong pag-uusapan sa alta sosyedad sa loob ng maraming taon. Si Senyora Imelda, sa utos ni John, ay dinala sa isang pribadong mental health facility. Isang ginintuang hawla kung saan hindi na siya makakapanakit pa. Si Consuelo naman ay agad na sinibak sa trabaho at pinahanap ng mga pulis para sa kanyang pagkakasabwat. Ang Casa de Sombras sa loob ng isang gabi ay nawalan ng reyna at ng anino nito. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa isang ibang-ibang mansyon. Ang makakapal na kurtina ay hinawi lahat. Ang mga bintana ay binuksan. Ang sariwang hangin at liwanag ng araw ay sa wakas ay pumasok. Tinataboy ang amoy ng luma at ng kalungkutan. Nakatayo si Michelle sa hardin, sa parehong lugar kung saan niya ipinakita kay Leo ang mga alitap-tap. Pinapanood niya ang bata na ngayon ay masayang nagtatakbo sa damuhan. Walang salamin, hinahabol ang mga paru-paro. Ang tawa ni Leo ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Salamat! Isang boses ang nagsalita sa likuran niya. Si John. Humarap si Michelle. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang multong amoy alak. Ang mga mata nito ay malinaw. At kahit may bakas pa ng kalungkutan, mayroon na ngayong bagong liwanag. Walang anuman, sir. Mahinang sagot ni Michelle. John, tawagin mo akong John, sabi nito. At huwag kang magpasalamat sa akin. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Lumapit si John sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Michelle, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali. Pero ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Ikaw ang nagbalik sa anak ko. Hindi nakapagsalita si Michelle. Hinayaan lang niya itong magpatuloy. Sinira ko ang tiwala mo. Itinaboy kita. At sa kabila ng lahat ng yon, bumalik ka. Ipinaglaban mo ang anak ko na parang sayo. Bakit? Tumingin si Michelle kay Leo na masayang naglalaro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil nang makita ko siya, sabi niya, nakita ko ang kapatid ko na hindi ko nailigtas. Sa pagliligtas ko kay Leo, pakiramdam ko, nailigtas ko rin ang sarili ko mula sa nakaraan. Sa pagkakataong yon, wala nang kailangan pang sabihin. Hinawakan ni John ang mga kamay ni Michelle. Ang mga ito ay magaspang, mga kamay ng isang taong nagtrabaho ng husto. Pero para kay John, ito ang mga pinakamatatag na kamay sa buong mundo. Huwag ka nang umalis, Michelle. Pakiusap niya. Huwag niyo na kaming iwan. Napatingin si Michelle sa mga mata ni John. Nakita niya roon ang isang pangako. Hindi kami aalis, sagot niya. Sa di kalayuan, tumigil sa paglalaro si Leo.
at lumingon sa kanila. Mama, Papa, halik kayo. May nahuli akong tutubi. Nagkatinginan si Michelle at John at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng kaligayahan ang sabay na sumilay sa kanilang mga labi. Magkahawak kamay silang lumapit sa bata. Ang Casa de Sombras, ang bahay ng mga anino, ay hindi na madilim. Ito ay naging isang tahanan. Isang tahanan na binuo hindi ng dugo, kundi ng katapangan, pagpapatawad at isang pag-ibig na kasing liwanag ng araw.